Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-October bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So mga Gemini, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Strength card. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa inyo para makamit mo na yung solusyon sa inyong problema at makuha yung minamanifest, you have the Tower card. Beautiful. In the area of what you need to do this time, you have the Hermit card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong Nine of Wands. Lovely. In the area of your what's coming in, you have Page of Cups. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong Five of Wands. In the area of your fortune, meron po kayong Knight of Cups. Wow, napakaganda nito. In the area of your near future, meron po kayong Emperor card. Lovely. At ang missing puzzle piece, ano yung kulang na parte sa buhay nyo this time na magagamit nyo para ma-solve na ang problema at makuha ang minamanifest. Ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Gemini sa inyong for not skipping the ads and also for your donations. Malaking bagay po yan sa akin every time po na meron tayong free reading. So thank you, thank you, thank you po. So at the background of your deck, you have, wow, the Four of Wands. It's all about you celebrating your life. Kung hanggang saan ka nakarating, hanggang saan ka nakapunta na tungkol sa mga bagay na inaasikaso mo this time. Some of you parang pagod na, hirap na, naghahanap ka na ng mga solusyon or naghahanap ka na ng mga saysay sa ginagawa mo. Some of you parang naliligaw na or nawawala na ng gana about something. Pero with the Four of Wands, sabi rito, diretso ka lang, okay? Diretso ka lang patungo sa finish line, patungo sa katuparan ng wishes mo, patungo sa mga hinahanap mo because malapit na siya. And kitang-kita ko rito, you will be celebrating soon about something. So may mararating, may maaabot, may katapusan yung pinaghihirapan because celebration is on the horizon. So stability is coming for you and your family this time around after watching this reading. Ito yung background energy mo, okay? At your center, meron po kayong Strength card. According to your spirit guides, this time around, nagpapakatatag ka. Okay? Kitang-kita ko yung katatagan mo to fulfill this goal. No? Yung mata mo, yung isip mo, lagi mo nilalaan sa pagtupad nitong pangarap na ito. Alam ko, pagod na pagod at parang wala ka ng tiwala sa mga bagay-bagay. You feel like you're being abandoned and you feel like wala nang solusyon kahit gaano pa sipagan o kahit gaano pa pagsumikapan, no? Parang ilang beses ka nadapa about something. Meron kang tinutumbok, pero this time around, sinasabi ng spirit guides mo, learn to relax, no? Because both cards are telling me may magaan, may patutunguhan and hindi mo daw kailangang mag-alala about something. Especially here, with your fears. Meron kang kinakatakot, Gemini, and you will achieve this. You will get here, okay? Some of you, kitang-kita ko yung commitment mo about something. Kaya, sabi rito, be kind to yourself. Be gentle to yourself. Sometimes, nagkakamali ka. Sometimes, napupurnada. Sometimes, may aberya. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Part yan ng journey mo in the fulfillment of this. Kaya kung nagkamali ka man, meron kang nagawa na hindi mo inaasahan na ganoon pala papatunguhan, okay lang yan. Because kayang-kayang mo pa rin bumangon. Very, very experienced ka na. Marami ka na napatunayan, marami ka nang naranasan, at yun yung bubuo sa'yo para maabot ito. So don't stop now. Hang on tight there. Kayang-kaya mo to. Maging matatag ka pa this time because you will get to the finish line, ma-solve na yung problem mo at makukuha mo na yung minamanifest mo, okay? Clarify natin to. The Strength card is being clarified by the Eight of Swords. Yes, iniisip mo hindi mo na kaya. Eight of Swords all about feeling stuck. Feeling mo wala nang paggalaw. Feeling mo wala nangyayari or walang development. Meron kang inaasikaso or meron kang ginagawa ngayon and walang balita, ano? Parang unti-unti ka na nagdududa kung yung effort ko ba ay sakto, kung yung akin bang abilities ay swak pa rin para abutin ito. And unti-unti mo nang tinitignan yung sarili na para bagang kaya ko pa ba? Okay pa ba ako? Ano ba bang mali sa akin? Bakit hindi ko siya magawa-gawa? Bakit hindi ko siya makuha-kuha? But your spirit guides are telling you, may posibilidad mo na siyang makuha this time. Ang kailangan mo lang talagang baguhin ay ang isip mo about your negativity.
You're strong enough to carry this out until the end. Okay? Kaya yung mga self-imposed mong pangmamaliit na parang hindi ako marunong, hindi ako magaling, marami akong pagkakamali, namabagal ako halimbawa. So wag mo isipin yung mga negatibo. Always trust yourself. Matapang ka, matibay ka. Yun ang kapitan mo patungo dito, okay? In the area of what's blocking, ano yung humaharang Gemini para sa iyong goal? This time you have the Tower card. Parang you're resisting change. Meron kang isang bagay sa buhay mo this time, Gemini, na pinipigilan mong magbago o pinipigilan mong matanggal, no? Because Tower card is something na hindi hindi siya mapipigilan. Hindi siya mahokontrol. These God-given changes para sa buhay mo. Kaya kung may taong aalis, may bagay na mawawala, or may mare-rearrange sa buhay mo, let it happen. Okay? Because si God mismo yung nag-arrange ng mga bagay sa buhay mo in order for you to get closer to your goals, to get closer to your wishes, no? Pero kung tinutumbok, meron kang pinag-aasikasuhan this time at yung utak mo nandun na. Pero in the process, your spirit guides are telling you may mga dapat kang baguhin. Especially halimbawa sa routine mo, baka mamaya imbes na ilaan mo yung pera mo dyan, napupunta dito, distracted ka, or halimbawa imbes na tumbukin mo na yung goal, nadidistract ka about other things, nag-escapism ka, no? Naghahanap ka ng ibang ruta, naghahanap ka ng ibang pamalit para mawala sa isip mo yung bigat nito, no? So naiintindihan naman kita. Sometimes gusto mo makahinga, pero in the process, sobrang paghinga mo nauubusan ka na ng oras o nilalamon na ng oras mo, yung dapat ilalaan mo dito. So ngayon, don't resist change. May mga dapat magbago. Alam kong alam mo yan, yung mga dapat baguhin na, mga dapat i-let go, mga dapat pabayaan in order for you to really focus on your goal this time. Okay? Yun ang humaharang sa'yo kung bakit hindi ka daw makatapos-tapos sa problema na yan, at kung bakit meron pang hadlang, kung bakit hindi mo makuha yung manifestation mo. It's because may mga pagbabago pang dapat yakapin. Okay? The Tower card, you have, yes, the Four of Cups. Kitang-kita ko rito yung kalungkutan mo, disappointment mo, and you feel like bakit hindi napupunta sa akin yung mga bagay na gusto ko the way I wanted it to be. Marami kang plans na hindi nasunod, no? Marami kang mga idea na walang pinatunguhan. And this time around, parang sukong-suko na, ayoko na sa'yo mo, ayoko na, bago na ako. Pero sabi ng spirit guides mo, learn to accept the changes. Maging malleable ka daw. Maging flexible ka. Pag hindi gumana to, edi lipat ka sa iba. Pag hindi gumana yan, edi iba naman. Always have different options. Okay? Meron daw binibigay sa'yo si God this time around. Meron daw binibigay sa'yo na halimbawa, ibang trabaho or ibang option, pero para ikaw mismo ayaw mo yakapin, ayaw mo tanggapin. Kasi hindi yun nakikita mong plano wala yun sa idea mo pero hindi mo daw nakikita yung importance niya at yung promising attribute nung binibigay sa iyo ni God. Yun daw yung dapat mo yakapin para totally magbago na in your favor yung kapalaran mo. Para nakita ko rito, meron kang inaayawan or meron kang hinihindian dahil iba yung nasa mata mo regarding this. But your spirit guides are telling you, you have to face something. Yung bigay niya, siguro sa umpisa medyo para ayoko niyan, pero yun lang pala yung tanging paraan para totally magbago ang lahat for you. Okay? Another messages, you have shadow dance. When you move shadows, you discover your rhythm. Yes, kailangan daw kahit na nalulubog ka sa kumunoy o nahihirapan ka or you feel stuck, you're crying, sobrang pain, sorrow, kailangan daw gumagalaw ka pa rin. Huwag ka daw makontento, nakalubog ka lang dyan. Kailangan you're carrying yourself to move on, to move forward. Okay? Now, the message, confront your fears. Yes, harapin mo yung takot mo. Harapin mo yung mga pagbabago na kinakatakutan mong ayaw mo mangyari. Yun lang daw yung tanging paraan para umikot ang life mo at makuha mo na yung deserving mo this time patungo sa goals, okay? You need to change. Something needs to change at kailangan mo tanggapin yan sa life mo this time, okay? In the area of what you want, you have, in the area of what you need to do, rather, you have the Hermit card. Kailangan daw mag-solo ka daw muna this time. Don't go out with other people. Nakita ko rito isolation, time with yourself to fully assess, no? Parang search within. Kailangan mo daw hanapin sa puso mo kung ano ba talaga yung dapat gawin. Kasi ikaw lang daw makakasagot niyan At malalaman mo yan this time, no? So God is giving you a time to reflect, time to look back. Tumingin ka daw sa mga bagay na pinagdaanan mo. Nasaan ka na ba ngayon? Especially here with a Four of Wands. Nasaan ka na ngayon at nasaan ka noon?
Ano yung mga pagbabago? Ano yung mga dapat baguhin? Ano yung mga dapat i-let go na hindi nakakatulong sa'yo? At ano yung mga bagay na kailangan mo i-keep sa life mo, yung kailangan mong paratilihin because gumagana sila. So, it's all about your reflection on your own. Hindi mo daw kailangan masyado makinig sa puna or dikta ng ibang tao. Kailangan ikaw mismo sa puso mo, alamin mo kung anong gusto mo at doon daw mag-uugat yung kalinawan. Okay? And after that, after mo magmuni-muni or magbakasyon parandalian or if you want to just stay in your room, kung ayaw mo gumastos, no? Ayaw mo muna pumunta sa mga party, sa mga gathering o sa mga get together. Gusto mo muna mag-solo this time to really think things through. Okay? The Hermit card, clarify natin. The Hermit card's being clarified by the Five of Swords. 5-5 is here. Di pala yan. Kasi yung 5 ko dito. 5-5 is telling you may kailangan talagang baguhin. Mga pagbabago sa kilos mo, sa plano mo, sa outcome mo, sa viewpoint mo, sa pananaw mo. Things are changing in your life. So congrats po. Okay? With the 5 of Swords, clarifying the Hermit card, sabi dito, imbes daw na isipin mo kung saan ka imbes na isipin mo kung ano yung mga negatibo, isipin mo daw kung ano yung mga positibong maaari mong dalhin. Ano? Paabante. Alam ko marami ka ng pain na naranasan, probably from other people, from the things around you, sa mga dinanas mo, pero kailangan mo daw ba talaga mag-dwell sa negativity? Kaya ngayon, importante talaga mag-solo ka daw muna, go out, learn to enjoy the company alone. Because doon daw lilinaw ang isip mo sa lahat ng mga alalahanin mo. Okay? Alam ko marami kang mga problema, marami kang mga iniisip, pero panahon na daw para magkaroon ka ng masinsinang pananaw dyan. Reflect para maisip mo kung ano yung mga mahalaga lang at ano yung hindi. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the 9 of Wands. You need to focus on the things na dapat ng sukuan at yung mga bagay na kaya mo pa. Alam kong alam mo yan this time. May mga bagay sa buhay mo na kahit anong gawin, parang, ano ba yan? Parang walang-wala talaga. Learn to let go. Learn to detach yourself. And piliin mo daw yung mga bagay na karapat dapat paglaanan ng pagod. Karapat dapat na paglaanan ng effort and money and time and love. Okay? Because not everybody deserves you. Because hindi lahat yan totoo sa'yo at hindi lahat yan permanente. Karamihan dyan temporary lamang at panggulo lang sa buhay mo. It's time for you to really use your time, effort, and energy sa mga karapat-dapat. Especially patungo sa iyong goal. Okay? Nakita ko rito na this time around, Gemini, you need to really realize ano ba yung kapaki-pakinabang. Ano yung valuable sa akin. Doon ka tumutok. Okay? At doon, yun ang paghirapan mo. Yun ang pagsumikapan mo. Yun ang wag mo sukuan. Okay? The 9 of Wands. Nakita ko rin dito, meron kayong mga house renovation. Sa ma-view ha, kailangan daw pag-focusan na yung bahay. I don't know why. Nakita ko rito, baka may tumutulong gripo, may tubo na para may leakage na, or yung gate, lagi na lang natutumba, or may kinakalawang na part ng house. Kailangan tututukan na this time. Okay? For a very, very specific Gemini. The 9 of Wands. You have the Justice card. Yes. Justice card's all about you knowing the truth, taking action on that truth, at doon ka dapat magkaroon ng hindi susukong mindset. Bigyan kita ng example. Halimbawa, na-realize mo, ay, sa bahay, kaya pala yung tubig sa gripo, bakit parang mahina na? Yun pala na-realize mo, ay, may tubong tumatagas pala sa may garden halimbawa. So, kailangan action na yan. So, kung ano man yung mga, kahit ganun kasimple lang, Gemini, kung ano yung mga katotohanan na malalaman mo this time, doon ka dapat mas maglaan ng effort. Okay? Kaya sa mga bagay na temporary lang. Nakita ko rin dito na kung meron ka daw malalaman this time na informasyon about something, no, doon ka talaga kakapit kung dapat pa bang paglaanan to ng oras o hindi. Okay? Nakita ko rin dito parang meron kang karmic justice na makukuha from all the things na pinabayaan mo before, sinacrifice mo before, mga bagay na pinaubaya mo sa ibang tao. Sabi mo, okay lang, sige, I'm gonna be the big person this time. Parang bibigyan ka ng kapalaran mo this time ng hustisya. Kasi naging masipag ka, naging selfless ka, naging masakripisyo ka this time. So your hard work dito, hindi siya mapupunta sa wala. So parang mayroon ako nakita ditong good news about something. May makukuha kang magandang balita tungkol sa mga bagay na pinaghirapan mo. So congrats po, okay?
In the area of what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo this time, you have the Page of Cups. Kitang-kita ko rito sorpresa. Surprise! Ano? May sorpresa daw po sa inyo this time na labis-labis mong ikakagalak. Nakita ko rito time for you to have fun. Both cards are telling you to have fun. Page of Cups and then the Four of Wands. Parang panahon na daw para lumigaya ka. Narinig ko ito for hours, for days, or for weeks from now. Kitang-kita ko yung tagumpay at saka celebration. I don't know why. May celebration ka makukuha this time, Gemini, about something or someone na magudulot sa'yo ng sobrang ligaya, hindi ka makapaniwala na dumating na at talagang tinitignan mo, totoo na ba to? Okay na ba to? Akin ba talaga to? So, may talagang unexpected happiness ka makukuha sa buhay mo ngayong linggong ito. Ngayon, time na ito after watching this video, okay? So, ang tabayaran mo yan. Page of Cups is being clarified by the Nine of Wands. Bumalik tayo with the Nine of Wands here. Yes, meron ka daw pinaghirapan na hindi mo sinukuan. Ano kaya yun? Malalaman mo yan this time. Meron kang tinrabaho. 9-9's all about release, ha? The lucky number 9-9's all about releasing something that is not yours anymore in order for you to fully understand and kapitan yung mga bagay na talagang mahalaga lang. Okay? With the Page of Cups here, with the Nine of Wands, sinasabi rito na yung puso, pagmamahal, effort, affection, undivided attention sa isang bagay na pinaghirapan mo, kitang-kita ko rito, may sorpresang darating. Halimbawa, yung project na akala mo walang-wala na, no, biglang boom, na-approve bigla kang tinawagan, meron na daw update at pumabor sa'yo yung update kaya hindi ka makapaniwala na tapos na yung paghihirap dyan. O kaya halimbawa, may exam kang pinilahan and then boom, biglang nagkaroon ng magandang resulta. Akala mo, pasado ka lang pero mas mataas pa pala yung nakuha mong grade. Mga ganyan. So, expect unexpected gift from something na hindi mo sinukuan and from something na pinaghirapan mo. So, congrats po. Bigyan kita ng cards. Healing energy flows through you. Yes, Mystic Healer. Yung pagod mo, yung kayod mo, narinig ko, sulit ang lahat. Meron kang makukuhang garantiya mula sa pinaghirapan, pinagsumikapan, pinagpaguran na talagang magdudulot sa iyo ng ay, sulit lahat yan, worth it lahat ng yan. And doon unti-unti maghihilom lahat ng mga pagod, kayod, iniyak mo sa bagay na yan. Okay? Now, the message of simplify your life, traveling lightly, yes. May mga bagay doon na wag mo daw i-overcomplicate, especially here, sa iyong what you need to do. Litong-lito ka na, gulong-gulo ka na, kaya sabi ko nga sa inyo kanina, wag mo nang isipin pa yung mga nega. Isipin mo na lamang yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Kaya, you really need to ask yourself, ano ba yung importante, ano ba yung gusto ko, ano ba yung para sa akin. Okay? In the area of your divine messages, meron po kayong Five of Wands. Ang payo sa'yo, don't dwell on negativity. Pag alam mong may drama na dyan, may issue na dyan, may conflict na dyan, wag nang pumatol. Okay? Para hindi ka mahirapan at lalong hindi makomplicate yung iyong journey patungo sa goal mo this time. Okay? Maraming gulo sa paligid, maraming mga issues sa paligid. Kitang-kita ko, wag ka na daw pumatol pa sa social media. Baka makarating pa yan kay boss, sa magulang mo o sa mga anak mo. No? Panahon na para i-simplify mo yung buhay mo, pagaanin ang buhay para mas mabilis na makapunta sa iyong ultimate finish line. Okay? Kitang-kita ko rito na huwag ka na daw pumatol. Intindihin mo na lang daw, learn to walk away, learn to find your peace. Isipin mo daw, kapatol-patol ba yan? Deserving ba nito ng attention ko? Lalamunin lang ba ng oras ko to? Is this valuable enough para lumaban ako dyan? Kasi kung hindi, bitawan mo. Okay? Learn to know your battles. Okay? Hindi lahat ng laban ay kailangan talagang labanan. Sometimes, you should be wise enough, especially here with the Emperor card, maging wise ka sa mga bagay na dapat mong labanan. Tingnan mo to. The Five of Wands, puro gulo, pero dahil matatag ka, matibay ka to choose your battles, yun, tahimik ang buhay. At napakatapang mo this time to really know kung kailan aatras at kung kailangan papatol, parang ganyan. So, you are now choosing your battles, nagiging wise ka na pagdating sa mga ganyang bagay. Nakita ko rin dito for other Geminis dyan, if you are into really a deep competition with somebody else. Na parang andayo mong kakompetensya, kalaban, kaagaw sa isang bagay o sa isang endeavor. Nakita ko rito na wag mo daw silang ituring na kalaban. Sometimes baka daw meron ka pang matutunan sa kanila na pwede mong i-apply sa'yo at baka makatulong yun in your growth. Okay? The Five of Wands, clarify natin.
Five of Wands, ayun, tumalon. Yes, Seven of Cups. Sabi rito, you're so confused. Parehong cards ang nagdudulot sa'yo ng confusion. Five of Wands and the Seven of Cups. Litong-lito ka na sa mga bagay na gusto mong piliin, gusto mong rutang tahakin, patungo sa ultimate katuparan nitong balak mong kunin. Maaring gusto mong bumili ng bahay, gusto mo nang lumipat na ibang lugar, o gusto mo na ng financial stability for you and your family. And you seem like, anong dapat kong piliin? Anong dapat kong puntahan? Anong dapat kong ipasa? Ano na yung next move ko? At litong-lito ka dyan. Probably because nakikita mo rin ang dami mong kaagaw, ang daming magagaling, ang daming mahusay, para hindi ko na alam kung anong pipiliin ko. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, use your passion. Saka ba magaling? Saka ba mahusay? Doon ka magsimula. Ano yung malapit sa puso mo? Kaya kailangan talaga search within what's closer to your heart para maisip mo yung tamang hakbang, at doon ka magsimulang piliin yung best door or best endeavor sa buhay mo, at doon unti-unting lilinaw ang isip mo at hindi mo na iisipin pa o bibigyan pa ng hindi mo na ibibig deal kumbaga yung mga tao sa paligid mo, because you're gonna focus on yourself, okay? Panahon na para magkaroon ka ng clear mind. Bigyan pa kita ng cards. Unang-una, you are on the right path. Yes, nasa tamang ruta ka daw patungo sa greatness mo, patungo sa katuparan ng dreams mo. Kaya ngayon, lakasan mo ang loob mo and fight continue. Okay? Another message, you have spirit healers and helpers are with you. Yes, yung mga spirit guides mo, nasa tabi mo lang yan para patatagin ka, para palakasin ang loob mo, at para tumapang ka pa at tumibay ka pa patungo sa katuparan ng dreams mo. Malapit ka na. Kaya ito yung time na huwag susuko because malapit na daw. Alam ko litong-lito kung anong pipiliin, anong gagawin, pero once na kumalma ang isip mo at magkaroon ka ng zen moment, especially here with the Hermit card, pag kalmado ka, may isip mo ng tamang paraan moving forward. Okay? In your fortune, meron po kayo Knight of Cups. Meron darating sa iyo na offer. So, napakaganda. Pwedeng offer to of love, a commitment talaga na pangmatagalan, long-term, seryoso, or offer of a new job, a new opportunity na magdudulot sa'yo ng stability not just for you but your whole family. Parang pera ito na ma-share mo para sa kanila. Sometimes nakita ko, parang I'm hearing bills paid, utang paid, hulugan paid, parang ganyan. So, nakita ko may paparating sa yung offer, pwedeng offer of a new job or sideline or offer ng pera para makatulong sa'yo, no? So, nakita ko rito na i-accept mo yung mga bagay na yan. Yan ang magdudulot sa'yo ng pagbabago sa life mo this time. Okay? The Knight of Cups is being clarified by, wow, the Fool card. Napakaganda. An offer is coming. I-claim mo to, ha? Ipindutin mo yung like button sa baba to activate this fortune area mo. May offer na darating na magdudulot sa'yo na bagong simula. At yung bagong simulang to na susubukan mo, sabi mo, it's now or never, try lang natin, subukan lang natin, baka mag-work sa akin. It will lead you to your stability. Maaring may mag-offer na bagong trabaho, pero baka matakot ka na parang kaya ko ba, kaya mo. So, don't be afraid to jump, to try something new, to go on to a new territory, to go on to a new adventure na medyo bago sa'yo. Pero yung pagbabago niyan, yung bagong simula, ang magdudulot sa'yo ng talagang stable at pundasyon sa buhay mo moving forward. Okay? Bigyan pa kita ng fortune cards. You have angel. Wow! Meron ka daw archangel na guide sa buhay mo na pinaprotektahan ka. Congrats po. You have teardrops, great personal sorrow. Yes, malungkot ka ngayon dahil sa mga kayod, pagod, disappointment about something, pero huwag ka mag-alala, magbabago na yan. And things are changing in your favor. Now, the message of vase, secret admirer. Yes, nakita ko talaga kanina may love aspect dito. Meron daw mga, for some Gemini dyan ha, may love prospect ka this time. So, congrats po. And then, meron kang fly, a period of ill health and depression. Kaya importante talaga this time ang magpahinga. No? Especially marami kang alalahanin, marami kang ginawa, inaasikaso, fini-figure out. Time talaga for you to really sometimes go on, move forward, and magbakasyon parandalian, take time alone, no, to recharge and recuperate para pagbalik mo, malakas ka na ulit patumbok dito. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Emperor card. Emperor card's all about you standing tall, disciplined, no? Para alam mo na yung ayaw mo, alam mo na yung gusto mo, and hindi ka na naguguluhan, kumbaga. Kaya nakita ko talaga rito, once palagpasan mo ito, dire-diretso ka na. So, ngayon, kailangan daw disiplina,
tatag na loob, wag daw padalos-dalos sa desisyon, wag mainit ang ulo, learn to consult other people in your life para makita mo kung tama ba itong gagawin mo, tanungin mo, okay po ba to, okay po ba yan, pwede kaya ito. So consult people na close sa'yo para matimbang mo yung mga decision mo moving forward. Nakita ko rito magiging wise ka na. Okay? Hindi ka na padalos-dalos sa mga decision mo. And you're sitting in your power this time. Powerful mo this time, Gemini. And nakita ko rito na handa ka ng lumaban patungo sa goal mo. Okay? The Emperor card, maari ding boss to, kitang-kita ko rito, someone very powerful ang tutulong sa'yo to reach this milestone. So, napakaganda para sa'yo, okay? The Emperor card, pwedeng boss, supervisor, teacher, mentor, someone na applyan mo ang tutulong sa'yo for this. Page of Swords, yes. Page of Swords, card of good news. May darating sa iyong magandang balita, whether a new position or a new job offer na talagang malaki, matibay, matatag, may pundasyon na magbibigay sa iyo ng kaparatagan na okay, solve na yung pera namin for the next 3 months, for the next 6 months, no? So, ngayon nakita ko talaga you're in control of your life because of this good news. Kaya, gamitin mo sa tamang pagkakataon. Don't take this for granted. Tong good news paparating para sa inyo. Bantayan mo ang text, email, or chat mo. Maaring dyan manggagaling yung magandang balita. Okay? So, what's missing in your life? Ano yung kulang na kulang sa buhay mo, Gemini, para masolve na yung problema at makuha na yung minamanifest? You have, wow, the Four of Pentacles. Sabi dito, bitawan na yung mga bagay na pinapanghawakan mo pa rin kahit na alam mo namang hindi na nakakatulong sa'yo. Learn to let go para pumasok yung mga bagong bagay o kaya bagong tao. Nakita ko rin dito, magtipid, huwag palabas-labas ang pera, stick to your budget, and also paggastosan lamang yung mahalaga. Huwag ka daw gumastos based on your emotions, okay? The Four of Pentacles is being clarified by you have the Tower card. Bumalik tayo sa iyong what's blocking. Sabi rito, ang kulang sa iyo ay pagbabago. Ayaw mo daw yakapin ng pagbabago. Nakita ko rito na takot ka sa pagbabago. Kaya kung ano man yung meron ngayon, pilit mong kinakapitan to the point na hindi ka na gumagalaw dyan, wala kang growth. Sabi rito, para mag-grow ka, para umabante ka, learn to detach yourself sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng stuck energy. Okay? Kung gusto mo talaga umabante ang buhay mo at sumulong na, mag-move on na, learn to leave something behind. At kailangan ng katapangan dyan at admission sa sarili mo na, okay, enough na yan, bitaw na, para totally pumasok yung change in your life at makatumbok ka na sa iyong outcome at sa iyong goal. Okay? Gemini, napakagandang payo sa iyo. Manifestation dusts po para sa inyo para totally after watching this video, ang problema solved na at ang manifestations mo nandito na. So, thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.